kumakain kami doon kasi mura daw doon. Parang wala rin palang choice dito. Ang tanda ko nga doon para siyang palengke. Bakit po? Pwede makitikim ng duhat, isa lang. Gusto ko lang matikman ulit. Tulad ng mga ganyan, no? Yan mga yan. Dati kasi wala yung mga ganyan. Kagandahan na lang ng aesthetic yon. Ganun na lang siya ngayon. Parang wala lang. Nakakalungkot. Ayan, hello sa inyo mga halapips. Nandito tayo ngayon sa Dasmariñas, Cavite. At para sa ride na to ay malapit lang naman yung destination natin. At ang pupuntahan natin ay dito lang din sa Cavite. At kung saan yun? Sa Tagaytay. Malapit lang. Galing kasi ako sa bahay sa GMA. At eto, imbis na papauwi na ako, maaga pa kasi. Tinatamad akong umuwi. At ang oras ngayon ay 10:50 ng umaga. Wala naman akong gagawin sa bahay pagkadating ko. Although kailangan ko maglinis-linis ng bahay, wala ako sa mood. Natatamad ako. Sa ibang araw na lang siguro. At ngayon pala ay Wednesday, pero kasi ngayon ay holiday. So ang holiday ngayon ay ano nga ba yun? Eid al-Adha. Yan, kaya walang pasok ngayon. Kaya hindi ako machichismis ng mga kaopisina kong sip-sip na gumagala ako sa oras ng trabaho. Kaya ito, safe to. Actually, meron akong naaalala ngayong araw ng Eid al-Adha kasi last year, nag-ride ako, araw din yun ng Eid al-Adha. At ang ride ko naman nun ay papunta ng Cordillera. Yun yung pinuntahan ko noon, Cordillera. Tapos sa Cordillera yung Baguio, Ifugao, tapos Nueva Vizcaya din. Sa Baguio at saka sa Santa Fe, dun sa Malico. Although hindi ko sure kung nasa Nueva Vizcaya ba or nasa Pangasinan yung Malico. Tingin ko hindi na natin kailangan na pagtalunan yun dito. Hayaan na lang natin yung mga local government doon or provincial government doon. Hala, uminit na. Ang swerte kapag ganun ano, yung mga dinadaanan mo. Kanina pa yun yung mga dinadaanan ko na traffic light, papalapit pa lang ako, nagi-green na sila. Hindi ko alam kung bakit, pero napakaswerte kapag ganun, di ba? Kapag yung paparating ka na sa traffic light, biglang magi-green. So, imbis na hihinto ka, mabibilad ka sa ganitong kainit na araw, wala, medyo mahahanginan ka kasi aarangkada ka ng aarangkada. Pero kasi minsan may mga panahon na talaga namang minamalas ka kung kailan talaga napakainit ng panahon. Talagang kung kailan init na init ka, gusto mo ng hangin, dun talaga mamalasing ka na lahat na lang ng traffic light na dadaanan mo magpupula sa harapan mo. Hindi ko alam kung bakit ganun. May mga pagkakataon na ganun yung mga nangyayari sa akin. Ako, na-experience ko talaga yan nung papauwi ako galing sa Pahiyas Festival. Kasi nung nasa Lukban ako, tanghali ako umalis dun or before 12 yata ako, bago mag 12 ako umalis. At medyo makulimlim yung panahon dun. Kaya ang iniisip ko, okay umuwi na ng ganitong oras kasi nga makulimlim. So pag alis ko dun, makulimlim naman. Hanggang dumating ako ng mahay-hay liliw. Pero pagdating ko ng Nagcarlan, wala, napaka-araw. Tapos medyo patag na yung bandang Nagcarlan. So ayun, napakainit. Napahinto ako sa Alphamart para uminom ng Pocari para mag-rehydrate nga kasi sobrang tagaktak na ang pawis ko nung oras na yun. Tapos after ko magpahinga doon, diretso na ulit ng biyahe. Bale mula sa Kalawan papalabas ng Victoria. Yung may tatsulok doon, yung Itik Park, yun. Doon yung labas ko papunta ng National Road. Papunta ng, yun ulit, Kalawan, Bae, hanggang sa Los Baños. Yung malawak na kalsada doon. Ang lakas ng hangin. Kaso lang, hindi ko ina-expect na ganun yung hangin. Ang nangyari ay kabaliktaran kasi yun talaga, sobrang init talaga ng hangin. Talagang kung i-describe ko siya, para siyang umaapoy yung hangin. Napakasakit sa balat. Tapos pagdating ko ng Calamba, ayan, medyo traffic na.
Tapos, yun na, sunod-sunod. Cabuyao, Santa Rosa, Binyan, San Pedro, Muntinlupa. Lahat ng dadaanan ko ng mga traffic light, lahat nagpupula. Nakakainis. Lalo na dun sa Santa Rosa, yung banda sa SM, lahat ng traffic light doon, sunod-sunod yun, magkakadikit. Nagpupula, ewan ko ba kung parang napakamalas ko naman nung biyahe na yun pa uwi. Dagdag mo pa yung sa Binyan, yung sa may Governor's Drive na intersection, napakatagal din nun. Susana Heights sa Tunasan, ayun, napakatagal din nun. Tapos yung traffic pa sa munisipyo ng Muntinlupa, tapos yung bayanan pa, ewan ko ba? Parang sinusumpa ko yung biyahe ko na yun pa uwi. Pero syempre okay yung papunta nung Lukban nun, okay yung biyahe. Yun talaga, yung traffic lang talaga ang pinoproblema ko. Okay, singit na nga tayo dito sa kanan. Pero syempre, pahinto-hinto ako doon sa mga biyahe na yun. Parang tatlong hinto ako noon sa mga convenience store para uminom ng tubig at saka medyo tumambay ng kahit na saglit lang doon sa loob para makapagpalamig man lang, para maibsan talaga yung sobrang init ng panahon na yun. Kaya kung ganun din yung sitwasyon nyo, nasasuggest ko yun nga, sa lilim kayo huminto tapos uminom kayo ng tubig. Kasi ako ganun yung ginagawa ko. Kahit nga minsan sa traffic light basta may lilim, kahit medyo malayo-layo ako sa traffic light, hindi ako yung nasa pinakaunahan, okay lang, hihinto ako sa lilim kasi sobrang talagang init. Mahirap na kasi baka mamaya mag-collapse ka pa doon o kaya heat stroke nga ba tawag doon? Heat stroke nga. Yun yung dapat na iwasan natin. Hindi maintindihan yung panahon ngayon. Minsan malilim, minsan maaraw. Mas okay sana kung malilim. Basta wag lang uulan. At nandito na tayo sa Tagaytay, boundary ng Tagaytay, Silang. Medyo parang madaming mga sasakyan ngayon. Hindi ko alam kung lahat ba sila papunta ng Tagaytay. At sa ganitong lagay medyo nag-aalala na ako kasi ayoko nang matraffic. Baka mamaya matraffic kasi nga ang init-init. Tapos yun nga, matraffic sa Tagaytay, pero kadalasan yung pag weekends Pero ngayon kasi holiday, Wednesday, nasa gitna siya ng regular na araw na may pasok. Ayan, buti nag-green ulit. Di ba ang swerte natin sa mga traffic light, lahat nag-green. Hindi ako makapunta dito sa bicycle lane kasi may video. Kahit na gusto kong sumingit doon, hindi ko magawa. Kasi baka mamaya, baka mabash ako. Alam mo na, di ba? Kung mga nanonood sa online, perfect yan. Meron nga rin nagsabi sa akin na yung mga kinakainan ko daw, puro mga mumurahin lang daw, yung mga tipong mga karinderya o kaya yung mga turo-turo o kaya yung mga fast food lang daw. Hindi daw ako nagpupunta sa mga cafe, yung mga medyo pangtambayan, pang sosyalan. Kasi nga, hindi naman ako ganong klaseng tao. Hindi ako mahilig sa ganong tambay-tambay. Kape-kape, pasosyal, isang baso, 2 oras na iinumin. Hindi naman kasi ako ganon. At saka, okay naman ako sa ganon yung mga ganong klaseng pagkain. Basta, hindi naman nakamamatay, okay lang sa akin. Ewan ko ba sa kanila, ba't hinahanap nila yung ganong klase na kakainan ko, iinumin kong inumin. Hindi ko alam kung bakit. Baka mamaya malaman-laman ko sila rin naman nagsasabaw ng gravy sa kanin. Nakakamiss yun gravy. Lalo na pag sa KFC. Pag sa akin ganun, sabaw yun Kahit yung McDo din, kasi may unli sa McDo Okay, sorry. Kahit sa Jollibee din, kaso lang sa Jollibee, pupunta ka doon para ipa-refill yung maliit na cup mo. Lalo na kung 1-piece chicken lang yun, nakailang balik ka. Pag 2-piece chicken, okay lang kasi malaki-laki yung cup. Tsaka yung gravy nga, sinasawsawan ko yan ng french fries Hindi ako nagke-ketchup. Medyo kadiri siguro para sa iba. Ayan, nandito na tayo sa rotonda ng Tagaytay. Ayan. At ito nga pala, hindi ko nababanggit sa inyo, nakalimutan ko na. Ang pupuntahan pala natin dito ay kain lang naman.
Wala lang, parang gusto ko lang kasi na gumala. Yun nga, hindi man ako pwedeng mag long ride ngayon kasi nga busy sa trabaho. Hindi ako pwedeng mag-leave, hindi ako pwedeng magkasakit ngayon. Sa ibang linggo siguro, baka yun. Pwede ako magkaroon ng sakit para makapag-ride. Ngayon, hindi talaga. Kaya ito, short ride lang, Tagaytay. At wala lang, gusto ko lang talaga na kumain or magpalamig dito. Kaso parang hindi nga malamig eh. Parang ano lang ha. Wala, hindi nga malamig. Ano lang siya, parang isipin mo, parang December sa Maynila. Ganun lang yung hangin. Hindi naman siya yung nakakapawis na init, pero hindi rin siya yung nakaka-aircon na lamig. Hindi. At sara na natin dahil may mga sasakyan at medyo mausok. At yung bala ko pala na puntahan na kainan dito ay yung sa Mahogany. Kasi dati natatandaan ko ha, kumakain kami doon kasi mura daw doon. Ang tanda ko nga doon para siyang palengke. Hanggang ngayon naman palengke pa rin siya. I mean yung pagkakatanda ko nung bata ako, para lang siyang palengke tapos may mga karinderya sa gilid. Ayun, tapos tabi-tabi sila doon. Hindi ko alam kung ganun pa rin ngayon doon. Hindi ko lang din alam kung meron ng mga restaurant doon. Pero kasi ang pagkakatanda ko, mga karinderya style yun or turo-turo. Tsaka yung pagkakatanda ko doon, kumakain kami doon kasi mura. Kumpara sa mga restaurant, yan yung mga ganyan na nandito na medyo mahal. Kasi dati wala pa yung mga ganyan eh. Iilan pa lang yung mga restaurant dito. Halos pag pumunta ka dito sa Tagaytay, puro view lang nung Taal Lake. Ngayon hindi na, puro natatakpan na kasi ng mga restaurant, yung mga overlooking na spots. Yun nga lang, nakakalungkot no. Parang kailangan mong kumain para makakita ng view. Parang iilan na lang yung spot para makakita ng view ng Taal Lake tsaka ng Bulkang Taal. Parang naging commercialized na dito, unlike talaga dati. Tulad ng mga ganyan no, yung mga yan, dati kasi wala yung mga ganyan. Talagang pag pumunta ka dito or pag dumaan ka dito sa kalsada na to, puro talahiban o kaya may makikita ka ng mga picnic bench or picnic area na pwede kang huminto. Siguro may bayad yon, pero alam mo yun, nature pa rin yun noon. Hindi tulad ngayon na puro mga, yun nga, mga business establishment na parang pagandahan na lang, pa-estetika na lang. Pagandahan na lang ng aesthetics, yun pala yun. Yun, ganun na lang siya ngayon. Parang, wala lang, nakakalungkot, nakamiss yung dati. Actually, hindi ko alam kung nasan banda talaga yung Mahogany. Kasi, minalas ako, lowbat yung intercom ko. So, walang nagtuturo sa akin ng daan. Pero, ako, medyo tanda ako kung nasaan banda yun. Pero yung eksakto kung saan ako liliko or dadaan, hindi ko alam. Ang tanda ko lang, ito, itong kalsada na to. At nasa kanan yun, bago hindi ko alam kung munisipyo ba yun. Or basta parang may building bago yun eh. Basta bago mag-merge doon sa Tagaytay na Sugbo Road, itong kalsada na to. Ayan, mukhang malapit na. Nakikita ko na yung parang munisipyo na, yun nga, hindi ko sure kung munisipyo. Pero syempre, sana mura at saka masarap. Gusto ko magbulalo eh. Kaso lang yun nga, lahat ng bulalo kasi na nakikita ko sa mga restaurant doon, pang maramihan. Mag-isa lang ako. Sana nga makahanap ako ng at least pang solo man lang, no? Tsaka yung okoy na gustong gusto ko. Banda dito na yun eh. Hanapin natin kung nasaan. Excuse po, Mahogany po? Mahogany? Market. Yung kainan po? Yung kainan, yung mga kainan po sa Mahogany. Dito po? Likod po nito. Sige po. Sige po. Thank you po. Apa. Okay. Hall of Justice pala to. Kala ko munisipyo. Dito daw. NBI. Ito na yung palengke. Isa ng paradahan dito.
Nako! Nasa arawan. Hanap tayo ng may medyo may lilim-lilim. Tingin tayo dito. Wala akong ka-ide-ideya kung saan ako paparada. Sana may lilim. Malas dito nga. Arawan. Walang lilim. May bayad ba dito? May bayad po ba dito yung parking? May bayad parking ho? Wala. Wala. Magkano po ulit sa ani? Magkano yung isa ho? 200. Pero pareho lang sila? Totoong honey ba yun? Ano sir gusto mo? Ito, yun. Pero pure yan? Opo, promise na. Marami po. Ba't yung iba may yung bang may puti sa loob? Yung iba po, may nagde-deliver nga nito sir, yung isa, yung walang tatak. Pwede makitikim ng duhat, isa lang. Gusto ko lang matikman ulit. Tagal ko na din nakakakain. Tigim tayo isang duhat. Please. Tamis naman ito. 200. Sir, baka nagdudurian kayo? Naku, ang baho niyan ate. Nangangamoy sa bahay. Saan tulho ito? Bagong-bago lang. Saan po galing? Ano pa yan? Pangasinan pa. Kasi wala hindi pa siya season. Magkano ho? 150 po okay ba? Pwede ba piraso lang? Pampulutan. Pampulutan ko yan. Ito po tatlo, 120 tatlo sa data lang po. Magkano? Yan, nakabili ako nito. Pampulutan. Tara na, kakain na dun sa mga bulaluhan. Okay, dito daw yung kainan. Dito pa yung mga kainan? Ayun po, sir. Sige po. Yung Mahogany Market. Ako yung bulaluhan po. Sige po. Thank you po. Yun nga, dito daw. Elizabeth Bulay. Same price na kami dito, boss. Malabot malaman na bulalo. Ilan kayo, sir? Mag-isa nga lang ako eh. Gusto ko sana magbulalo kaso mag-isa lang ako. Same price lang po kami, sir. Standard price. Pwede nyo naman pong i-take out. Magili yun ako. Hindi pa ako uuwi eh. Kaya niyo po yun. Matingin mo na. Standard price na kami, sir. Pare-paras din kami ng menu. Ganun Sige po. Medyo mahal yung bulalo. Kakaitan, gotong Batangang kahit. Puro pang madami lang yung bulalo? Ha? Puro pang madami lang? Hanggang 40 po. Mag-isa lang kasi ako. Gotong Batangas, meron. Dito pa sa lipat ko. Pare-pareho lang daw sila ng presyo at saka ng ulam. So, parang wala rin palang choice dito. Kasi, yun nga, ganun-ganun lang din sila. Pero may lang namin yan. Ha? Daragdagan na lang namin yung serving. May pre-coffee na yan. Hindi ako nagkakape. Kasi lang ba kayo? Pwedeng Gcash. Ay, Kape. ito po regular. Magkano ang kokoy? 100. Asa? Okay. Ayan, igutin naman yan. Ano pang pisti? 150 ang maanong kisma. Magkano okay? Sabi mo, 180. Masarap ba dito? Siyempre, pag yun masarap. Sige na nga. Galing sa bulalo, isang lalis. Patatlong lalis. Ilang lalis. Isa lang, ako yung mag-ipin. Kokoy. Isang okay. Isang okay. Tapos, Yun lang. Saan pwede? Di ba okay lang? Parang susunod na ano. Meron na naman dito.
Ano, wala? Wala na. Nabayaran kami sa... Hindi mo masama yung inom na ng inom. Nakakanin na. Ano pag special bulalo? Ano ba pang Paras lang po siya, sir. Ang pinagkano lang po nila yung ice lang. Kasi may nakikita ako dun sa, nakalagay man, original bulalo. Bakit po? Hindi, tinatanong ko lang po kung ano yung original bulalo. Yung mga nakikita ko din sa labas. Kasi meron daw. Iba po yung tawag nila, original. Iniisip ko lang, baka may presyo na bulalo. Ay, hindi po lahat po. Saka dati alam ko yung mahogan, yung nasa baba yung mga tarihan, di ba? Dati po. So, tinayo na po yung Holland Jazz. Yung ganda ko din. Pero kakain na kayo ng dati sa mga sir. Okay yung bulalo. Alasa niya yung mga landing sa mga restaurant, yung sa labas. Masarap pa ng sulo. Medyo iba na yung ukol sa pagkakaalam ko sa ukol. Nakahinayang yung araw kaso nakahibalag din eh. Gusto ko sanang kainin kasi na lang muna. Medyo nakakalungkot lang na hindi na ganoong ka-affordable ang presyo ng pagkain dito sa Mahogany. Pero base sa mga nakikita ko na presyo ng mga restaurant sa Tagaytay na mas maganda yung place, mas maayos ang settings, at may view ng Taal Volcano, mas mura pa rin dito. Siguro ay medyo namamahalan lang ako dito kasi same pa rin ang expectation ko tulad ng dati na presyong karinderya pa rin ng mga pagkain na parang hindi na ngayon. Pero kasi kung i-consider ko yung sitwasyon ngayon na mataas ang presyo ng gasolina at iba pa, siguro tingin ko acceptable pa din. Yun lang talaga ang medyo hindi ko naiintindihan. Lahat ng tindahan dito pare-pareho ng menu, pare-pareho ng presyo, pare-pareho ng uniform. Kasi parang walang kompetisyon. Kumbaga ay pipili ka na lang kung saan walang tao na makakakain ka ng maayos. Yan, tara na. Napaka init ng araw at syempre kapag mainit ang araw mainit din yung upuan nitong motor. So yun na, katatapos lang na kumain dito sa Mahogany Market. At ngayon ay pabalik na ulit ako ng Las Piñas. At meron pa pala akong naalala na kailangan ko pa palang mag-grocery bago ako umuwi. At doon na lang ako bibili siguro sa Dasmariñas. Malaman kung saan, baka sa Unitap. Kasi baka may mga titignan din ako mga murang panggamit sa bahay, tulad ng mga sabon, panglinis ng mga sahig, tiles, ganon, liquid detergent, panghugas ng plato. At syempre yung mas priority ko syempre mga disposable na mga plato, mga kutsara, tinidor, kasi medyo mahal kasi sa mall. Nakabukas pala to. Yun, medyo mahal sila sa mall, kaya yan, doon ako nabili para mura. Tsaka minsan kasi tinatamad ako na maghugas ng mga pinggan-pinggan, kaya yun, kadalasan more on disposable lang ako. Kasi mag-isa lang naman ako sa bahay at nakakatamad maghugas-hugas. Yun pa naman yung kinatatamaran ko sa lahat. Mahilig ako magluto pero ayoko na naghuhugas ng mga pinaggamitan.
So, ayan na mga halapips. Hanggang dito na lang tong video na to. At sana ay nagustuhan nyo. Pwede nyo pindutin ng like button dyan sa ibaba ng video na to. At pwede rin kayong mag-subscribe sa channel na to kung gusto ninyo. At syempre, mas maganda rin kung mag-iwan kayo ng comment ninyo dyan sa ibaba ulit ng video na to. At ayun na. Hanggang sa muli mga halapips. Maraming salamat sa inyo. At hanggang sa susunod na ride. Ito na tayo ulit sa arawan. Bye-bye! Naku, si ate nasa gitna, hindi mo malaman kung tatawid. Hindi pa siya tumawid. Kung tatawid siya, haharang siya sa kalsada. Yun na, bye bye.